Kung sino pa yung senior, siya pa yung natirang healthy sa starting ng Lakers. Si LeBron na lang kasi ngayon ang natitirang player sa starting unit nila kontra dito sa LA Clippers sa nangyaring laban nila. Si Austin Reeves 3 games nang hindi naglaro dahil sa calf strain injury. Si Ayton naman at Hachimura parehas nakakuha ng injury kontra Utah Jazz. Si Ayton inabot ng left elbow soreness, si Hachimura inabot ng groin injury. Samantalang si Luka sa mismong laban nila kontra Clippers inabot niya ng left leg contusion. Nagsimula siyang maglimp sa late second quarter at lumabas siya bago ang third quarter game. Hindi na yan pinabalik ni Redick sa laro na ruled out para sa remainder of the game. Nasa day-to-day monitoring yan base sa sinabi ni Redick and possible 1 to 3 games pwedeng mawala yan sa starting nila. Si LBJ ang natira sa starting unit nila kontra sa Clippers, umiscore ng 36 points. Season high niya yan ngayon at may 4 rebounds, 3 assists, 2 steals. Parang kalabaw lang talagang araw ang tumatanda. Walang Luka at Austin Reeves, walang Hachimura at Ayton. Pero pinakita ang araw ni LeBron na kaya pa rin niyang i-carry ang Lakers. Ang problema, kinapos sila dyan sa dulo pagdating sa opensa. Walang naging supporting core para dito kay LeBron. Maganda pa naman din sana yung rotation nila dyan sa depensa. Ang Lakers nakakuha ng 29 defensive rebounds para limitahan ang second chance points ng Clippers. May 7 steals at 3 blocks pa na nagawa. May pressure at disruption na ginawa dyan. Si Jake LaRavia, Marcus Smart, Jackson Hayes nagpakita pa rin talaga ng magandang impact pagdating sa depensa yung mga yan. Ginamit ni Redick pamalit sa starting unit yung mga yan. Ang problema naman sa game na yan, tumaas ang depensa nila, kinulang naman pagdating sa opensa. Naubusan ng offensive load dyan ng Lakers at si LeBron lang kasi yung kumuha dyan ng 30 plus points. Walang Luka, Reeves, Hachimura at Ayton na mga high impact sa offensive contribution nila. Si Reeves 3 games nang hindi nakakapaglaro since nang ma-injury yan na dapat inaasahan yan makakapaglaro ngayon dito kontra sa Clippers pero hindi natuloy kahit nakita yan na nasa on-court practice na. Sinabi lang ni Redick na cautious sila kung kailan makakabalik si Reeves, hindi gaanong minamadali kaysa ma-injury nga daw ng mas malala pa. May optimism na possible makabalik sa practice o sa mga susunod na games. Sa official injury report ng Lakers, sinabing si DeAndre Ayton at Austin Reeves nasa progressing na at possible maglaro kontra sa Suns. Pwede nga sa mga susunod na laro din. Pero walang confirm na return date pa rin sa dalawang yan. Ibig sabihin hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na araw o games kung kailan pwedeng bumalik itong si Reeves at Ayton sa starting unit. Si Hachimura naman medyo tricky kasi dahil madaling lumala kung ipipilit nga raw maglaro habang may soreness pa to. Kaya't may cautious ang Lakers at medical staff bago ibalik siya para siguraduhin full recovery muna to at hindi chronic yung issue. Sinabi ni JJ Redick si Hachimura nasa day-to-day monitoring na nila. Kaya wala ring fixed timetable pero inaasahang maliit lang ang layoff. Kaya nga possible na 3 to 5 days lang ang expected absence para dito kay Hachimura. Lalo na soreness nga lang raw to bago maklear. Syempre makakabalik siya pero nasa out pa rin yan kontra dito sa Phoenix Suns. Ito yung una pa lang talaga na major concern na sa Lakers, ang healthy at availability ng core players dahil ang team identity nila nakabuild around kay Luka, Reeves, Ayton, LeBron. Kaya kapag nawala yung marami sa mga to, nababawasan yung intangibles tulad ng leadership, scoring versatility at defensive communication lalo na para sa starting unit nila. Kaya malaking araw talaga ang problema. Katulad ngayon na sabay-sabay yan inabot ng injury. Ang Lakers labis na nahirapan nga dahil sa sobrang injury shortage. Kaya malaking bahagi ng offense napunta lang talaga kay LeBron na halos hindi nasandalan ang ibang starter sa scoring. Kahit ganun, syempre hindi sapat yung performance niya para manalo dahil mababa ang shooting efficiency ng buong team nila at kulang sa supporting scoring. Kaya yan yung malaking problema, ang healthy at availability ng core nila at ibang mga role players na may malaking impact sa opensa at depensa nila. Kailangan nga raw manatiling healthy ang roster nila.